Paano kung isang araw, matuklasan mong ang lalaking minahal mo ng buong puso ay handa kang ipagpalit kapalit ng pera? At paano kung ang babaeng kasama niya sa pagtataksil ay hindi isang estranghero, kundi ang mismong matalik mong kaibigan? Ito ang kwento ni Clara. Isang asawang ginawa ang lahat para iligtas ang kanyang pamilya. Ngunit isang araw, natuklasang wala na pala siyang halaga sa taong pinakamamahal niya. Hanggang saan kaya siya dadalhin ng sakit, pagtataksil at isang katotohanang tuluyang magpapabago sa kanyang buhay. Ako si Skylar at sabay-sabay nating tunghayan ang kanyang kwento. Tahimik ang maliit na bahay ni na Clara at Warren ng gabing yon. Mula sa kusina ay kumakalat ang mabangong amoy ng bagong lutong sinigang. Paborito yon ni Warren. Kaya kahit pagod matapos ang maghapong live selling ng mga tinatahi niyang kortina, sinigurado pa rin ni Clara na may mainit na pagkain siyang ihahain para sa asawa. Ilang taon na rin niyang ginagawa ang ganoong routine. Magtatrabaho sa bahay, mag-ipon para sa pangarap niyang maliit na tindahan, at higit sa lahat, alagaan ang kanyang pamilya. Simple lang naman ang mga pangarap niya sa buhay. Hindi niya kailangan ng malaking bahay. Hindi niya kailangan ng mamahaling sasakyan. Sapat na sa kanya ang magkaroon ng mapayapang tahanan kasama ang lalaking minahal niya ng buong puso. Matapos ihain ang pagkain sa mesa, napatingin siya sa orasan. 8:00 na ng gabi. Napakunot noo siya. Ang tagal naman ni Warren. Napatingin siya sa pintuan. Wala pa ring senyales ng pagdating nito. Nasa na kaya siya? Napabuntong hininga siya. Bakit hindi pa siya umuuwi? Muli niyang sinilip ang nilutong sinigang. Mainit pa ang sabaw, umuusok pa ang kanin. Tumikim siya ng kaunting sabaw. Sarap. Bahagya siyang napangiti. Siguradong magugustuhan to ni Warren. Ngunit lumipas ang 30 minuto. Pagkatapos ay naging 1 oras. Hanggang sa tuluyan ng mawala ang usok ng pagkain. Lumamig ang sabaw, lumamig ang kanin, at kasabay noon, unti-unting lumalamig ang pananabik ni Clara. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Gutom na talaga ako. Napatawa siya ng bahagya. Nagwawala na yata ang mga dragon ko rito. Ngunit hindi siya kumain. Nasanay na siyang sabayan si Warren sa hapunan. Mahalagang sandali yun para sa kanya. Dahil nitong mga nakaraang taon, pakiramdam niya unti-unti nang nawawala ang dating init ng kanilang pagsasama. Kinuha niyang cellphone. Mabilis siyang nag-type. "Love, nasan ka na?" Ilang minuto siyang naghintay. Walang reply. Tumawag siya pero walang sumagot. Muli siyang tumawag, ngunit ganun pa rin. Habang tumatagal, mas lalo siyang kinakabahan. Hindi dahil galit siya, kundi dahil nag-aalala siya. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Makalipas pa ang ilang minuto, biglang bumukas ang pinto. Agad siyang napatayo. Lumawak ang kanyang ngiti. "Warren!" Ngunit mabilis ding naglaho ang ngiti na yon. Dahil nakita niyang pasuray-suray itong pumasok sa loob ng bahay. At bago pa man ito makalapit, naamoy na niya ang matapang na alak mula sa katawan nito. Napakunot noo siya. "Warren, late ka umuwi. Ayos ka lang ba?" Nag-aalala niyang tanong. Hindi agad sumagot si Warren. Diretso itong naglakad papunta sa sofa at halos ibagsak ang sarili sa pagkakaupo. Oo, napapikit ito. "Ayos lang ako." Huminga ito ng malalim. "Nakainom lang ng kaunti." Bahagyang natigilan si Clara. Hindi niya alam kung maiinis o maawa. Sa huli, pinili niyang unawain ang asawa. Katulad ng lagi niyang ginagawa. "Nagluto ako ng hapunan para sa atin." Tinuro niya ang mesa. "Hindi mo man lang sinabi na may balak ka palang uminom." Pinilit niyang umiti. "Iinitin ko lang ulit ang ulam." Ngunit agad umiling si Warren. "Hindi na." Natigilan si Clara. "Bakit?" "Kumain na ako." Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. Ilang oras siyang naghintay, ilang oras siyang nagtiis ng gutom. Ilang oras niyang iningatan ng pagkain para sabay silang kumain. Pero sa isang simpleng sagot, parang nawala ng halaga ang lahat ng ginawa niya.
Tahimik siyang napayuko. Samantala, bakas pa rin ang matinding galit sa mukha ni Warren. Makalipas ng ilang segundo ay bigla itong nagsalita. Lumabas ako kasama ang mga katrabaho ko. Nag-angat ng tingin si Clara. Si Michael, siyang na-promote. Napahinto ito sandali. Parang hirap na hirap tanggapin ang nangyari. Hindi ako. Unti-unting humigpit ang pagkakakuyom nito sa kamao. Ako dapat ang nakakuha nun. Tumaas ang boses nito. Matagal ko nang pinaghirapan ang posisyong yun. Ako ang pinakaunang pumapasok. Ako ang huling umuuwi. Sinunod ko ang lahat ng utos nila. Puno ng hinanakit na sabi ni Warren. Napailing ito. Pero sa huli, iba pa rin ang pinili nila. Naramdaman ni Clara ang sakit sa boses nito. Alam niyang matagal nang pinapangarap ni Warren ang promotion na yon. Kaya kahit nasasaktan siya, mas pinili niyang damayan ang asawa. Dahan-dahan siyang lumapit. Nalulungkot ako para sa'yo. Napatingin si Warren sa kanya. Alam kong mahalaga sa'yo ang promotion na yon. Pero nandito ako. Hindi mo kailangan harapin mag-isa ang problema mo. Ngunit sa halip na gumaan ang pakiramdam ng lalaki, mas lalo lang itong nainis. Tigilan mo ako, Clara. Natigilan siya. Warren, wala akong kailangan ngayon. Tumayo ito. Di mo naiintindihan. Ako dapat ang nasa posisyon na yun. Mas magaling ako kay Michael. Mas masipag ako. Mas karapat-dapat ako. Tumalikod ito. Pero wala silang nakitang halaga sa akin. Parang may pumisil sa puso ni Clara. Gusto niya itong yakapin. Gusto niya itong damayan. Pero pakiramdam niya, habang lumalapit siya, mas lalo naman siyang tinutulak palayo ng asawa. Ilang segundo pang lumipas. Pagkatapos ay tuluyan ng tumalikod si Warren at diretsyong pumasok sa kanilang silid. Naiwan si Clara sa sala, kasama ang malamig na sinigang, kasama ang malamig na kanin, at kasama ang mas malamig na pakiramdam sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang niligpit ang mga gamit ng asawa. Kinuha niyang lunchbag nito, ngunit nang buksan niya ang lunchbox, natigilan siya. Halos walang bawas ang pagkaing inihanda niya kaninang umaga. Parang may kumurot sa kanyang puso. Araw-araw siyang gumigising ng maaga para ipaghanda ito. Araw-araw niyang iniisip kung ano ang gustong kainin ng asawa. Pero tila hindi man lang yun napapansin ni Warren. Napayuko siya. At sa unang pagkakataon ng gabing yon, naramdaman niyang hindi lamang promotion ang nawala kay Warren. Parang may nawawala na rin sa kanilang pagsasama. Kinabukasan, pilit na bumangon si Clara na parang walang nangyari. Ngunit kahit ano ang kanyang gawin, hindi niya maitago ang pamamaga ng kanyang mga mata. Halos buong gabi siyang umiiyak. Hindi dahil nag-away sila ni Warren, kundi dahil pakiramdam niya, unti-unti nang nawawala ang lalaking minsan ay nangakong mamahalin siya habang buhay. Habang nakatingin siya sa salamin, napabuntong hininga si Clara. Mukhang halata talaga. Pinisil niya ang sarili niyang pisngi. Kailangan kong maging maayos. Ayaw niyang may makapansin, lalo na si Nanay Myrna, dahil alam niyang siguradong mag-aalala ito. Pagdating niya sa bahay ng matanda, agad siyang natigilan. May isang lalaking naka-formal attire ang nakatayo sa tapat ng bahay. May hawak itong malaking bouquet ng bulaklak. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, biglang lumipad ang bouquet pabalik sa kanya. Sabihin mo sa amo mo, huwag na siyang magpapadala ng bulaklak sa akin. Natamaan ang lalaki sa dibdib. Kapag umulit pa siya, sa harap mismo ng bahay niya itatapo ng mga yan. Napakurap si Clara. Halatang sanay na ang lalaki. Bahagya lamang itong yumuko. Makakarating po, madam. At mabilis na sumakay ng sasakyan. Pagkaalis nito, saka lumapit si Clara. Nanay Myrna, kalma lang po. Hinaplos niya ang likod ng matanda. Baka makasama sa inyong sobrang galit. Napairap si Nanay Myrna. Paano ko kakalma? Napakatanda na ng lalaking yon pero hindi pa rin tumitigil sa pangungulit. Napangiti si Clara. Mukhang mahal na mahal pa rin po kayo. Agad siyang tiningnan ng matanda. Sus! Kung mahal niya ako, bakit niya ako niloko noon? Natahimik si Clara. Alam niya ang kwento. Matagal nang hiwalay si Nanay Myrna sa asawa nito.
At kahit napakaraming taon na ang lumipas, sariwa pa rin ang sugat na iniwan ng pagtataksil. May kabit siya. Nagkaanak pa sila. Napailing ito. Tapos ngayon gusto niya akong balikan. Bahagyang natawa si Clara. Mukhang na-realize niyang kayo pa rin ang mahal niya. Muling napairap ang matanda. Huli na. Huli na ang lahat para ma-realize niya. Magkahawak kamay silang pumasok sa bahay. Ipinatong ni Clara ang dala niyang maha blanca sa mesa. Agad namang lumiwanag ang mukha ng matanda. Maha blanca. Paborito niyo po. Napangiti ang matanda. Talagang ikaw lang ang nakakaalala. Saglit na gumaan ang pakiramdam ni Clara. Pakiramdam niya kasi sa bahay na yun lang siya tunay na nakakahinga. Sa bahay na yun, hindi niya kailangan magpanggap. Hindi niya kailangan itago ang sakit. Ngunit tila napansin agad yon ni Lola Mirna. Dahan-dahan itong hinawakan ang kanyang mukha. Bay, teka! Masusing pinagmasdan siya nito. Namumugto ang mga mata mo. Napalunok si Clara. Umiyak ka ano? Hindi yun tanong. Sigurado ang matanda. At sa sandaling yun, tuluyan ang bumigay si Clara. Bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha. Napapikit siya. Pasensya na po. Agad siyang niyakap ni Nanay Mirna. Parang isang tunay na ina. Parang kanlungang matagal na niyang hinahanap. Ano na naman ang ginawa ni Warren? Lalong bumigat ang dibdib ni Clara. Dahan-dahan siyang umupo. Hindi ko po alam. Pagod na po ako. Pakiramdam ko po. Parang naputol ang kanyang boses. Sinisisi niya pa rin ako. Alam agad ni Nanay Mirna ang tinutukoy niya. Si Cholo, ang kanilang anak. Ang sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom. Alam ko pong may pagkukulang ako, pero hindi ko naman po ginustong nangyari. Nanginginig ang boses ni Clara. Hindi ko ginustong mawala si Cholo. Muli siyang niyakap ng matanda. Hindi mo kasalanan ang lahat. Tumulo ang mga luha ni Clara. Pareho kayong nawalan, pero ikaw lang ang patuloy na nagpaparusa sa sarili mo. Napakagatlabi si Clara. At mas masakit, napailing ang matanda. Pati asawa mo, ikaw pa rin ang sinisisi. Tahimik si Clara dahil alam niyang may katotohanan yun. Matagal na niyang nararamdaman. Mahal niya pa rin si Warren. Pero matagal na rin niyang nararamdaman na hindi na ganon ang pagmamahal na ibinabalik nito sa kanya. Kung mahal ka pa niyan, mahina ang boses ng matanda. Hindi kanya hahayaang masaktan ng ganito. Parang may kumurot sa puso ni Clara. Ngunit pilit pa rin siyang ngumingiti. Mahal pa naman po siguro niya ako. Napailing si Nanay Mirna. Pero wala na itong sinabi. Dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi pa handang tanggapin ni Clara ang katotohanan. Lumipas ang mga araw, pinilit ni Clara na maging mabuting asawa. Katulad ng dati, pinag-ahanda niya ng pagkain si Warren. Inaayos ang mga gamit nito at ginagawa ang lahat para maging maayos ang kanilang tahanan. Ngunit habang lalo siyang nagsisikap, mas lalo namang lumalayo ang kanyang asawa. Abala si Warren sa kung ano-anong plano tungkol sa negosyo. Halos hindi na sila nag-uusap. At kapag nag-uusap man, madalas ay nauuwi lamang sa pagtatalo. Hanggang sa isang umaga, habang naglalaba si Clara, mayroon siyang napansin. Natigilan siya. Dahan-dahan niyang iniangat ang paboritong polo ni Warren. At doon niya nakita isang matingkad na marka ng lipstick sa kuwelyo. Parang biglang tumigil ang mundo niya. Naniga si Clara. Ano to? Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang inilapit sa ilong ang damit. At lalo siyang natigilan. May amoy ng pabango. Pabango ng babae. Hindi yun pabangong gamit niya. At sigurado siya roon. Hindi ito sa akin. Napahigpit ang hawak niya sa damit. Unti-unting bumalot ang kaba sa kanyang dibdib. Kaba na ayaw niyang paniwalaan. Ngunit hindi niya rin kayang baliwalain. Warren, mahina niyang bulong. Ano bang ginagawa mo? Pamilyar sa kanya ang halimuyak, pero hindi niya matandaan kung saan niya naamoy. Kanino ko nga ulit naamoy ang pabango na to? Tanong niya sa sarili. Dali-dali siyang pumunta sa sala. Nakita niya si Warren. Pwede mo bang ipaliwanag to? Saan to galing? Kumunat naman ang noo ng asawa niya. Anong meron? May lipstick stain.
At amoy pabango. Bakit ganito, Warren? May babae ka? Tuloy-tuloy niyang tanong. Bumahan naman ang iritasyon sa mukha ng lalaki. Anong sabi mo? Anong babae? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan galing yan. Imposibleng hindi mo alam. Hindi ko nga alam kung saan galing yan. Baka may napadikit lang sa aking babae kung saan. At ano bang pinupunto mo? May babae ako. Pwede ba? Clara, sobrang stress na ako sa kakaisip na kung anong mangyayari sa career ko. Tapos dadagdag ka pa. Ay, makalis na nga. Hinawakan niya ito sa braso. Saan ka pupunta, Warren? Nag-uusap pa tayo. Tinanggal nito ang pagkakahawak niya. Sa coffee shop. Doon ko gagawin tong inaasikaso ko. Hindi ako makakapag-isip at makakapag-focus ng maayos ng dahil sa'yo. Gusto niyang maniwala sa paliwanag ni Warren. Gusto niyang isipin na nagkataon lamang ang lahat. Ngunit may kung anong bumubulong sa kanya na may mali. May tinatago ang asawa niya. Kinabukasan, hindi niya na napigilan ang sarili. Nakipagkita siya sa matalik niyang kaibigan na si Ruby. Oh, ano nangyari? Bakit parang hindi ka mapakali? Nagtatakang tanong ni Ruby. Napabuntong hininga siya. Ilang sandali siyang tahimik bago nagsalita. May nakita ko kahapon, panimula ni Clara. Ano yon? Marahang inilapag ni Clara ang cellphone sa mesa. Ipinakita niya ang litrato ng polo ni Warren. Kitang-kita ron ang lipstick stain. Nanlaki ang mga mata ni Ruby. Ngunit mabilis din itong naitago ang reaksyon. Hindi yon napansin ni Clara. Nakita ko yan habang naglalaba at may amoy pang pabango. Tahimik na nakinig si Ruby. Hindi ko alam kung nag-overthink lang ako, pero pakiramdam ko may babae si Warren. Sigurado ka? Tanong ni Ruby. Napailing siya. Hindi. Pero hindi rin ako tanga. Tumulo ang isang luha sa kanyang mga mata. Matagal ko nang nararamdaman na may nagbago sa kanya. Lagi siyang wala, laging galit at parang wala na akong halaga. Marahang hinawakan ni Ruby ang kanyang kamay. Baka naman may paliwanag. Sana nga. Napatingin siya sa bintana. Dahil hindi ko alam kung kakayanin ko kapag nalaman kong totoo ang hinala ko. Sa mga sumunod na araw, pilit ibinaon ni Clara sa kanyang isip ang mga hinala. Hindi niya gustong masira ang natitira nilang pagsasama ni Warren dahil lamang sa kutob. Mahal niyang asawa. At kahit nasasaktan, pinili niya pa rin lumaban para sa kanilang relasyon. Ngunit isang araw, may kakaibang nangyari. Pag-uwi ni Warren, hindi ito mukhang galit. Hindi rin ito mukhang problemado. Sa katunayan, matagal nang hindi nakita ni Clara ang ganoong reaksyon mula sa mukha nito. May pupuntahan tayo mamaya. Napatingin siya rito. Tayo? Tumango si Warren. Magbihis ka. Nagulat siya. Hindi niya maalala kung kailan huling niyaya siya ng asawa na lumabas. Kaya kahit nagtataka, may munting saya pa ring sumibol sa kanyang puso. Baka ito nang simula, baka ito nang pagbabalik ng dating Warren. Makalipas ang isang oras, suot ang puting dress na ibinigay ni Warren. Sumakay siya sa sasakyan. Hindi maitago ang pananabik. Saan tayo pupunta? Tahimik lang si Warren habang nagmamaneho. Makikita mo rin. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siyang mahalaga ulit siya. Dinala siya ng asawa sa isang mamahaling resto. Masaya silang kumain. Pero pagkatapos ng hapunan, dinala siya nito sa isang malaking gusali. Napakunot ang noo niya. Anong meron dito, Warren? Pero hindi ito sumagot. Mas lalo siyang kinabahan nang makita ang mga bodyguard sa paligid. Pagpasok nila sa isang silid, doon niya nakita ang isang matandang lalaki. Tahimik itong nakaupo habang nakatingin sa kanila. At pagkatapos, narinig niya ang mga salita na tuluyang sumira sa kanyang mundo. Nandito na si Clara. Tumigil ang tibok ng puso niya. Isasend mo na bang pera? Napatingin siya sa asawa. Hindi niya maintindihan. Tumango ang lalaki. Oo, isasend ko. Gaya ng napag-usapan. Parang umikot ang paligid ni Clara. Bayad ka na sa utang mo, sabi pa ng matanda. Isasend ko ang 50 million. Nanlamig ang buo niyang katawan. Unti-unti siyang napalingon kay Warren. Warren, nanginginig ang kanyang boses. Anong ibig sabihin nito? Unti-unting bumagsak ang kanyang mga luha. Anong ginawa mo? Tahimik ang lalaki hanggang sa tuluyan nitong winasak ang puso niya. Kailangan ko ng pera, Clara. Naipatalo ko ang pera natin. May mga utang ako.
Hindi, hindi niya matanggap. Ikaw ang gusto niyang kapalit. Tuluyan ang gumuho ang mundo ni Clara. Hindi siya makapaniwala, hindi siya makahinga at lalong hindi siya makapagsalita. Dahil ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng buong buhay, ipinagpalit siya sa halagang 50 million pesos. At sa sandaling yon, nagsimula ang pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Tahimik na nakaupo si Clara sa harap ni Eduardo. Kanina lamang pakiramdam niya'y guguho na ang mundo niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking pinakasalan sa harap ng altar, ang lalaking pinaglaban niya sa kabila ng lahat, siya mismo ang nagbenta sa kanya. At ang mas masakit, hindi man lang nagdalawang isip si Warren. Parang isang bagay lang siyang pwedeng ipagpalit kapalit ng pera. Napapikit si Clara. Muli niyang naalala ang mga sinabi nito. Ikaw ang hinihingi niyang kapalit. Ramdam mo rin naman na ayaw ko na sa'yo. Parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso ang bawat alaala. Ngunit habang nakaupo siya ron at habang pinagmamasdan ang matandang lalaki sa kanyang harapan, may isang bagay siyang napansin. Wala siyang makitang anumang masamang intensyon. Sa halip, nakikita niyang isang lalaking matagal nang nagsisisi. Isang lalaking hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimot sa babaeng minsan niyang minahal. Napatingin siya kay Eduardo. Hindi niya maiwasang ikumpara ito kay Warren. Napakalayo ng dalawa. Si Eduardo, matapos ang maraming taon, kumakapit pa rin sa pag-ibig para kay Nanay Myrna. Samantalang si Warren, 3 taon pa lamang matapos mawala si Cholo, parang tuluyan ang bumitaw. Imbes na damayan siya, mas pinili nito na siya ang sisihin. Huminga ng malalim si Clara. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Hindi niyo na po kailangan ibigay ang 50 million kay Warren. Napatingin sa kanya si Eduardo. Napakalaking halaga po nun at napunta lang sa maling tao. Sandaling natahimik ang matanda. Kung lumapit lang po kayo sa akin, mahina siyang umiti. Tutulungan ko pa rin naman po kayo kay Nanay Myrna. Napatingin siya sa sahig. Ayaw ka rin pong mag-isa siya sa buhay. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Eduardo. Ngunit agad din itong napalitan ng seryosong ekspresyon. Hayaan mo na ang pera. Umiling ito. Hindi kawalan sa akin ang 50 million. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Clara. Para sa kanya, napakalaking halaga noon. Ngunit para kay Eduardo, parang ordinaryong halaga lamang yun. At isa pa, napatingin ito sa kanya. Gusto rin kitang ilayo kay Warren. Natigilan si Clara. Hindi ko gustong manatili ka sa poder ng lalaking yun. Tahimik siyang nakinig. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Clara. Hindi niya inaasahang makakarinig siya ng ganong salita mula sa isang taong kakakilala pa lang niya. Ngunit nakapagtataka. Mas nararamdaman pa niya ang pag-aalala nito kaysa sa sarili niyang asawa. Gusto ko lang ang makabubuti para sa'yo. Hindi napigilan ni Clara ang pagtulo ng mga luha. Mabilis niya yung pinunasan, ngunit hindi nagkaligtas yon sa paningin ng matanda. Matagal nang walang nag-aalala sa kanya ng ganoon. Matagal nang walang nagtatanong kung ayos pa ba siya. Matagal nang walang nagtatanggol sa kanya. Lalo na mula nang mawala si Cholo. Pakiramdam niya kasi, lahat ay unti-unting lumayo, pati ang lalaking pinakamalapit sa kanyang puso. Binibigyan lang kita ng pagkakataong makita ang tunay na kulay ni Warren. Tahimik si Clara dahil alam niyang totoo yun. Hindi kailanman pinilit ni Eduardo si Warren. Hindi nito tinutukan ng baril, hindi nito tinakot, kusa itong pumayag. Kusa nitong ipinagpalit ang sariling asawa. Hanggang dito na lang ang pakikialam ko. Napatingin ito sa kanya. Ikaw na magdedesisyon sa buhay mo. Tumango si Clara. Naiintindihan ko po. At huwag mong isipin na bilanggo ka rito. Bahagya siyang natigilan. Hindi kita pag-aari. Malaya kang gawin ang gusto mo. Unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon mula nang iwan siya ni Warren, naramdaman niyang ligtas siya. Isa lang ang hiling ko. Tulungan mo akong makausap si Myrna. Napangiti ng bahagya si Clara. Susubukan ko po. Biglang natawa si Eduardo. Isa pa, huwag mo na akong tawaging sir. Natigilan siya.
Nanay Mirna ang tawag mo sa dating asawa ko. Eh di Tatay Eduardo na rin ang itawag mo sa akin. Tuluyang naluha si Clara. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong init na bumalot sa kanyang puso. Pakiramdam niya, may isa na naman siyang pamilyang natagpuan. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa mansyon ni Eduardo at halos mawala ng salita si Clara. Napakalawak ng bakuran, napakalaki ng bahay. Para itong hotel na nakikita lamang niya noon sa telebisyon. Napalingon siya habang naglalakad. Hindi niya alam kung saan titingin. Ang laki, napangiti si Eduardo. Masasanay ka rin. Pagdating nila sa ikalawang palapag, binuksan nito ang isang malaking pinto. Ito ang magiging kwarto mo. Tuluyang namangha si Clara. Mas malaki pa ang kwartong yon kaysa sa buong bahay nila ni Warren. May sariling sala, may sariling walk-in closet, at may napakalaking kama. May ilang gamit na riyan. Agad siyang umiling. Naku, wag po, nakakahiya naman. Napatawa ang matanda. Huwag mong isipin ang gastos. Pagkatapos ay tila may naalala ito. Bukas, magpapabili ako ng sewing machine. Nanlaki ang kanyang mga mata. Talaga po? Mahilig kang manahi, hindi ba? Napangiti si Clara. Hindi niya akalain na alam din ito yon. Para naman may mapaglibangan ka rito. Pwede mong palitan ng mga kortina. Napailing siya kaagad. Nako, baka masira ko po ang interior. Napatawa ang matanda. Kung gano'n gawin mo ang gusto mo. Pwede po akong gumawa ng mga punda at mga bedsheet. Marunong din po akong manahi ng damit. Lalong dumawak ang ngiti ni Eduardo. Kita mo, may talent ka. Hindi mo lang nakikita. Napayuko si Clara. Matagal na niyang hindi naririnig ang salitang yon. Matagal nang walang humahanga sa ginagawa niya. Maya-maya'y tumayo si Eduardo. Alis muna ako. May asikasuhin akong negosyo sa Palawan. Babalik ako pagkalipas ng ilang linggo. Tumango naman siya. Mag-iingat po kayo. At ikaw rin. Pagkaalis ng matanda, tuluyan ang napag-isa si Clara sa loob ng malaking kwarto. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama at saka huminga ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya bukas. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Warren. Hindi niya alam kung maayos pa ba ang buhay niya. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit, may isang bagay siyang natitiyak. Hindi lahat ng pagkawala ay sumpa. Dahil kung minsan, ang mga pinakamalalaking trahedya sa buhay, sila pa rin palang magdadala sa atin sa mga taong tunay na nagmamalasakit. Sa sumunod na araw, unti-unting nasanay si Clara sa buhay sa mansyon. Sa unang pagkakataon, matapos ang matinding sakit na dulot ni Warren, nakaranas siya ng katahimikan. Hindi niya kailangang maghintay ng tawag. Hindi niya kailangan mag-alala kung saan umuuwi ang asawa. Hindi niya kailangan pilitin ang sarili na maging sapat para sa isang taong matagal nang tumigil na mahalin siya. At higit sa lahat, hindi niya kailangan umiyak gabi-gabi. Abala pa rin siya sa pananahi. Totoo nga ang sinabi ni Tatay Eduardo. Malaking tulong ang pagkakaroon niya ng pinagkakaabalahan. Mabait din ang mga kasambahay. Madalas ay nagtatawanan lang sila sa kusina. Si Lina talaga, crush na crush yung gwardiya sa kabilang mansyon. Hoy, hindi sabi ni Lina. Hindi raw, pero namumula, sabi ng isang kasambahay. Nagtawanan silang lahat. Pati si Clara ay hindi napigilang tumawa. Matagal na rin simula nang huli siyang tumawa ng ganon. Ngunit isang araw, biglang tumahimik ang buong kusina. Napansin agad yun ni Clara. Napakunot ang noo niya. Bakit biglang tumahimik? Paglingon niya sa pintuan, may nakita siyang matangkad na lalaki. Matalim ang mga mata, malamig ang ekspresyon, at parang galit sa mundo. Tahimik lamang itong kumuha ng tubig. Ngunit bago lumabas, napahinto ito at diretsong tumingin kay Clara. Para bang may kasalanan siya rito. Napalunok si Clara. Pagkaalis ng lalaki, saka lamang siya nakahinga ng maayos. Sino yon? Nagkatinginan ang mga kasambahay. Parang may takot pa sa mukha ng mga ito. Si Sir Eric? Eric? Tanong niya. Anak ni Sir Eduardo? Nanlaki ang kanyang mga mata. May anak pala si Tatay Eduardo? Tumango ang babae. Anak sa pangalawang asawa. At masamang ugali, pati si Sir Eduardo sinasagot niya. Sumbong pa ng isa. Hindi na lang nagsalita si Clara.
Ngunit may kutob siyang magkakaproblema sila. At tama nga siya. Kinagabihan, pag-uwi niya sa kanyang silid, tahimik ang koridor. Tanging tunog lang ng kanyang mga hakbang ang maririnig. Bigla na lang may humawak sa kanyang braso. Napasinghap siya. At bago pa siya makapagsalita, naidikit na siya sa pader. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Eric, at galit na galit ang mukha nito. Sino ka ba talaga? Napalunok si Clara. Ano? Ikaw bang bagong girlfriend ng tatay ko? Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ano? Hindi Ngunit hindi siya pinatapos ni Eric. Huwag mo akong lokohin. Mas lalo itong lumapit. Mukha kang pera. Alam ko ang klase ng mga babaeng katulad mo. Biglang kumulo ang dugo ni Clara. Sa lahat ng pinagdaanan niya, ito pa ang maririnig niya. Hindi mo ko kilala. Mariin ang boses niya. At wala akong interes sa pera ng tatay mo. Ngumisi si Eric. Talaga? Kung ganon, bakit ka nandito? Napapikit si Clara. Pinipigilan niyang mawala ng pasensya. Ngunit nang muling magsalita si Eric, tuluyan siyang napuno. Nagpabuntis ka ba sa kanya? Umalingaw-ngaw ang malakas na sampal sa buong koridor. Natigilan si Eric, pati si Clara, bahagyang nagulat sa ginawa niya. Ngunit wala siyang pagsisisi. Hindi mo ako kilala? Nanginginig siya sa galit. Wala kang karapatang husgahan ako at lalong wala kang karapatang bastusin ako. Hindi na siya naghintay ng sagot nito. Tumalikod siya at mabilis na pumasok sa kanyang silid. Ngunit makalipas ang ilang araw, may napansin siyang pagbabago. Habang nagdidilig siya ng halaman sa hardin, napansin niyang kanina pa siyang pinagmamasdan ni Eric. Napairap siya. Ano? May sasabihin ka na naman ba? Tahimik ito. At pagkatapos, bigla itong nagsalita. Sorry. Natigilan si Clara. Ano? Sorry. Napakamot si Eric sa ulo. Halatang nahihirapan. Hindi ako sanay na humingi ng tawad. Hindi napigilan ni Clara ang mapangiti. Napansin ko, napabuntong hininga si Eric pagkatapos ay tumingin sa malayo. Alam ko na ang nangyari. Sinabi na sa akin ni Papa. Binenta ka ng asawa mo. Parang may kumurot muli sa puso niya. Kahit ilang araw nang lumipas, masakit pa rin. Sobrang sakit pa rin. Hindi ko alam kung paano mag-comfort. Napatingin siya rito. At bago pa siya makapag-react, marahan siyang niyakap ni Eric. Nagulat siya ngunit hindi siya kumawala. Hindi mo sinasabi. Mahinang boses nito. Pero alam kong mabigat na. Doon tuluyang bumigay si Clara. At sa unang pagkakataon, may isang taong umamin na nakikita niyang sakit na pilit niyang itinatago. Mula noon, unti-unting naging magkaibigan sina Clara at Eric. Hindi na ito palaging galit, hindi na rin ito basta nang huhusga. At sa likod ng masungit nitong ugali, natuklasan ni Clara na isa rin pala itong sugatang tao. Isang anak na nahihirapang tanggapin ang nakaraan ng kanyang ama. Isang anak na takot na baka tuluyang mabura ang alaala ng kanyang ina. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, unti-unti ring natuto si Eric na magbukas ng puso. At si Clara, unti-unti ring natuto na ngumiti ulit. Hanggang sa dumating ang araw na alam niyang handa na siya. Handa nang harapin ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Handa nang harapin si Warren. At handa nang wakasan ang kabanatang matagal na niyang pinipilit iligtas. Kasama si Eric, bumaba siya ng sasakyan. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may sinabi ito. Ready ka na? Huminga ng malalim si Clara. Pagkatapos ay tumango. Oo. At isa pa, napakunot-noo si Eric. Huwag mo nang ulitin na sabihin na asawa ko siya. Bahagya itong natawa. Ex-husband ko na siya. Napangiti si Eric at sa unang pagkakataon, napangiti rin si Clara. Dahil alam niya hindi na siyang dating babaeng takot maiwan. Hindi na siyang babaeng kayang yurakan ng pagmamahal. Handa na siyang lumaban. At hindi alam ni Warren na ang pagbabalik ni Clara ang simula ng pagbagsak ng kanyang mundo. Mabigat ang bawat hakbang ni Clara habang papalapit sa bahay na minsan niyang itinuring na tahanan. Dati, sa tuwing umuuwi siya rito, puno ng pag-asa ang puso niya. Umaasa siyang magiging maayos din ang lahat. Umaasa siyang babalik ang dating Warren. Umaasa siyang muling mabubuo ang pamilyang winasak ng pagkawala ni Cholo. Ngunit ngayon, wala nang natitirang pag-asa.
Ang natitira na lamang ay katotohanan at handa na siyang harapin yon. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ang pinto at eksakto ang hinala niya. May babae sa loob, ngunit hindi ang presensya ng babae ang nagpagulat sa kanya, kundi kung sino ito. Naniga si Clara. Parang tumigil ang oras, parang may kung anong bumagsak sa kanyang dibdib. Dahil ang babaeng nakatayo sa sala, walang iba kundi si Ruby. Ang matalik niyang kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan niya. Ang taong pinagsabihan niya ng lahat ng problema. Ang taong inakala niyang kakampi niya. Nanlaki ang mga mata ni Ruby. Clara? Nauutal na sabi nito. Anong ginagawa mo rito? Mapaklang tumawa si Clara. Nakakatawa ka? Unti-unti siyang lumapit. Hindi ba dapat? Ako ang nagtatanong niyan sa'yo? Humigpit ang kanyang kamao. Tahimik ang buong bahay. Maging si Ruby ay hindi makapagsalita. At bago pa ito makapagpaliwanag, dumapo na ang palad niya sa mukha nito. Napahiyaw si Ruby. Clara! Ngunit hindi na siya nakinig. 3 taon niyang ipinaglaban ang kanilang pagsasama. 3 taon niyang pinilit unawain si Warren. At ngayon lamang niya nalaman na habang umiiyak siya gabi-gabi, may ibang babae na nagpapasaya sa kanyang asawa. At ang mas masakit, best friend niya pa. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay. Doon naman bumungad si Warren. Halatang hindi rin ito inaasahan ng pagbabalik niya. Clara! Ngunit hindi siya sumagot. Diretso siyang pumasok sa dating silid nila. Isa-isang kinuha ang mga gamit niya. Mga dokumento, mahalagang gamit, at higit sa lahat, ang mga larawan ni Cholo. Mahigpit niya yung niyakap. Ito na lamang ang natitirang alaala ng kanyang anak. At hindi niya hahayaang maiwan yon sa bahay na puno ng kasinungalingan. Magkalipas ang ilang minuto, lumabas siyang muli. Nakaharap na ngayon si Warren sa kanya. Galit at walang bahid ng pagsisisi. Bakit ka pa bumalik? Napangiti si Clara. Ngunit walang saya sa ngiting yon. Bakit? Napatingin siya rito. Ano bang inaasahan mo? Na habang buhay akong magtatago? Na habang buhay akong magdurusa dahil sa ginawa mo? Hindi agad sumagot si Warren at doon tuluyang sumabog ang lahat ng sakit na matagal niyang kinimkim. Muling dumapo ang kanyang palad sa mukha ng lalaki. Ano bang tingin mo sa akin? Laruan? Pag-aari? Bagay na pwede mong ipagbili? Tahimik si Warren, ngunit lalo lang siyang nagalit. 3 taon akong nagtiis. Tumulo ang kanyang mga luha. 3 taon kitang inintindi. 3 taon kong inako ang lahat ng sisi. Pero anong ginawa mo? Napatingin siya kay Ruby. Pinagpalit mo ako at ipinagbili mo pa ako. Mahigpit na napayuko si Warren. Ngunit di katiting na pagsisisi, wala siyang makita rito. At doon niya tuluyang naunawaan. Hindi na ito ang lalaking minahal niya noon. Matagal na itong nagbago. Matagal na siyang nawala ng pag-asa. Nawala ng asawa. At ngayon niya lang yun natanggap. Biglang nagsalita si Ruby. Sorry talaga. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na sapat ang salitang yon. Sorry? Yun lang? Pinagkatiwalaan kita. Sa'yo ko lahat sinabi ang problema ko. Sa'yo ko umiiyak. Pero ikaw palang dahilan. Hindi makatingin si Ruby sa kanya. At sa wakas, lumabas din ang katotohanan. Hindi ka na mahal ni Warren. Napatingin si Clara rito. Ako nang mahal niya. Humigpit ang kanyang dibdib. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Ruby ang tuluyang pumutol sa lahat. At, buntis ako. Pero wala na siyang pakialam. Well, wala naman akong pakialam. And by the way, gusto ko sanang magpasalamat. Napakunot noo si Warren. Para saan? Ngumiti si Clara. At sa unang pagkakataon ay tunay na ngumiti. Dahil pinakita mo kung sino ka talaga. Pagkatapos nun, tumalikod siya at hindi na muling lumingon pa. Makalipas ang ilang buwan, isa-isang bumagsak ang lahat kay Warren. Lumabas ang mga reklamong isinampa laban dito. Nabunyag ang mga perang itinakbo nito mula sa mga investor. Sunod-sunod ang kaso, sunod-sunod ang mga nagsumbong at sa huli, nauwi rin ito sa kulungan. Samantala, unti-unti namang bumangon si Clara. Naging maayos ang proseso ng kanyang annulment. Nagtagumpay rin siya sa kanyang negosyo. At higit sa lahat, natutunan niyang mahalin muli ang sarili.
Samantala, sina Tatay Eduardo at Nanay Mirna, matapos ang mahabang panahon, muli ring nagtagpo. Muli ring nagmahalan. At sa tulong ni Clara, nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. At may isa pang taong tahimik na nanatili sa kanyang tabi, si Eric. Ang lalaking minsang inakala niyang kaaway, ngunit kalaunan, siya palang magiging tahanan ng kanyang puso. Nang tuluyan ng mapawalang bisa ang kasal nila ni Warren, wala nang naging hadlang at dumating din ang araw na pinangarap nila. Nagpakasal sila, nagkaroon ng anak at bumuo ng masayang pamilya. Habang pinagmamasdan ni Clara ang kanyang asawa at anak isang gabi, napangiti siya. Minsan, akala niya'y katapusan na ng lahat nang mawala si Cholo. Akala niya'y wala ng liwanag pagkatapos ng matinding dilim. Ngunit nagkamali siya. Dahil kung minsan, may mga bagay na kailangang mawala para maituro tayo sa mas mabuting direksyon. At sa wakas, natagpuan din niya ang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Maraming tao ang nananatili sa mga relasyong matagal ng masakit dahil umaasa silang babalik pa sa dati ang lahat. Minsan, pinipili nating tiisin ang paglamig, pambabaliwala, at paulit-ulit na pananakit dahil mahal natin ang tao. Ngunit ang tunay na pagmamahal, hindi dapat ipinagmamakaawa. Hindi ito dapat pilitin at lalong hindi dapat isakripisyo ang sariling dignidad para lamang manatili ang isang relasyon. Ipinakita ng kwento ni Clara na hindi natin kontrolado kung paano tayo tratuhin ng ibang tao. Ngunit kontrolado natin kung hanggang sa natin hahayaang saktan tayo. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit nang pinipili ang sarili niyang kapakanan kaysa sa kapakanan mo, hindi mo kasalanang piliin na lumayo. Ang pag-alis sa isang mapanakit na sitwasyon ay hindi kahinaan. Ito ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili. At higit sa lahat, ipinapaalala ng kwentong ito na ang pagtataksil ng ibang tao ay hindi sukatan ng iyong halaga. Kapag iniwan ka, niloko ka at ipinagpalit ka, hindi ibig sabihin na kulang ka. Minsan ang pagkawala ng maling tao ang daan para matagpuan natin ang mga taong tunay na nagmamahal, rerespeto at pahahalagahan tayo. Tulad ni Clara, may mga sugat na matagal maghilom, ngunit sa tamang panahon, maaari rin itong maging simula ng isang mas maganda at mas masayang kabanata ng buhay. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.